Hindi lahat ng taong nakikilala mo, bibigyan mo ng unconditional love. There's a lot of awful human beings out there who would take advantage of us. Kasi it's a reason for a person to take advantage of you. It's a reason for a person to treat you like trash, disregard your efforts. Pero, naniniwala ako sa unconditional love. Ang pagmamahal ba may kondisyon? Kasi may nagsabi sa akin, someone close to me, someone close to my heart. Sabi niya, hindi totoo yung unconditional love. Kasi ang Panginoon Diyos nga may kondisyon eh. Kapag ka minahal ka niya, ang kondisyon niya, maglingkod ka sa akin. Tama. So, hindi totoo yung unconditional love. May point yun. Kakagawa ko lang ng TikTok. May nagsabi doon sa Team Payaman na dapat unconditional love. Kung mag-I love you ka at hindi siya nag-I love you back, ayos lang yun. So sabi ko, I beg to disagree. Hindi lahat ng taong nakikilala mo, bibigyan mo ng unconditional love. You should not love them unconditionally. Correct. Kasi it's a reason for a person to take advantage of you. It's a reason for a person to treat you like trash, disregard your efforts. Siguro instead of loving someone unconditionally, try to love them wisely. Better. And I think the person that we should be giving unconditional love is not them. The unconditional love is within us. Tayo, sa sarili natin. Pero, naniniwala ako sa unconditional love. Naniniwala ako doon. Anong klaseng unconditional love? Ikaw, kung pumatay yung anak, may anak ka, di ba? Wala pa. Wala pa. Okay. So, say for example, yung Pamangkin ko. pamangkin, it's like your kid. Pag pumatay siya, hindi mo pwedeng I disown you as my pamangkin eh. Yes. Sasabihan mo siya, mali yun. Hindi mo dapat ginawa yun. Pero you try to help him ease the pain. Correct. That's unconditional love. That's the kind of love na regardless of how itong saying, you don't really know someone until you have seen someone's darkness. You don't really know who they are. Until you have accepted someone's darkness, you don't really know what love is. So dun pumapasok yung unconditional love. A love wherein binds a mother to a child. So, ang unconditional love, it is situational. Yes. But it's not supposed to be given always to every person that we give. Correct. Because, I mean, as much as we would love to think that human beings are great, but there's a lot of awful human beings out there who would take advantage of us. Correct. And all of us, meron tayong tinatawag na shadow. For sure. Nakakross ka na ba dyan sa ganyang klaseng information? Enlighten me. Lahat ng tao may bad side. Lahat ng tao may shadow. Diba? Whether ipakita natin siya or hindi, lalabas at lalabas yan sa'yo, sa pagkatao. Kumbaga, meron kasi tayong tinatawag natin sa part ng brain natin na reptilian. Okay, reptilian brain ang tawag nila dyan. Ang alam ng utak natin, it's good and bad. Good and bad. Parang pagka yung defense mechanism natin, example, may nagsasabi sa yung ganito, di ba minsan nagre-react yung utak natin, hindi totoo yan, kalokohan yan, niloloko ko nito. Yun yung defense mechanism natin. So sa psychology, lahat ng tao may bad aspect. May masama tayo. Kaya, totoo yung sinasabi ng Bible na walang taong walang kasalanan. Diba? Lahat ng tao nagkasala. Okay. So, yung shadow natin, ang makaka-observe lang talaga niyan at maipapakita mo lang talaga yan is yun dun sa talagang nakasama mo ng mahabang panahon. Which is maybe your mother, your father, your siblings or your wife or your husband, diba? Sila lang makakakita niyan. So ano yung relevance ng shadow doon sa pinag-uusapan natin? Marami kasi nagkikimkim yan eh. Yung tinatago nila yung sabi nila yung tinatago nila yung ano nila. Baho nila. Yung baho nila. Skeletons in the closet. Yes, correct. So yun yung ginagawa ng marami. Yung hindi nila pinapakita doon sa ibang tao. Pinipilit nila maging perpekto. Sometimes you have to be bad to be good. Nakukuha mo yung ibig ko Yes, sabihin. selfish to be selfless. Diba? So, kailangan mong ilabas yun eh. Yung shadow mo eh. Kailangan mong ilabas yung dark side mo. Kailangan mong ilabas yung evil side mo. Diba? Kasi pagka hindi mo nilabas yun, yun yung nagkakaroon ng problema sa
mentality. Na dahil pinipilit nilang maging maayos sa mata ng society, maayos sa lahat. Pag biglang pumotok yun, nag-switch sila yung mga taong nagko-commit ng murder. Sila yung mga taong nagko-commit ng mga heinous crimes. Sila yung mga taong naggaganon. No? So, importante maintindihan natin na lahat tayo may evil side. And we have to eventually, kailangan natin pakawalan yan, yung shadow na yan. You have to accept that hindi ka perfecto na tao. You have to accept na meron kang flaws. You have to accept that innate sa'yo yan. Nature ng tao yung may masama siya sa sarili niya. At pag narinig ng ibang tao yan, maiko-correct mo yan. Kasi may makakapagsabi sa'yo ng tao, oy, masama yan, oy, mali ang ginawa mo, oy, ganito yan. Kasi ako sa buong buhay ko, hindi naman lahat ng maganda nagawa ko eh. Marami rin akong nagawang masama. At doon ko natutunan na nakokontrol ko yung shadow ko. Ito na naman, bumabalik na naman yung ugali kong ganito. Same concept yun ng good wolf, bad wolf. Correct. Alam mo yung good wolf, bad wolf? Hindi din. May isang bata. Sabi ng tatay sa kanya, you know what, kid? Every person has a good wolf and bad wolf inside of us. Yes. Tapos tinanong ng bata, sino yung mas malakas? Who's the strongest among both? Sabi ng tatay, whoever you feed the most. Correct. Super in relation yun sa sinabi mo na lahat talaga tayo may mga shadow. Yes. Dark side. Yes. But as long as we try to feed... Ako naniniwala ako, human beings are born innately good. Correct. Innately good. Yes. Mabuti tayo. Hindi ko sinasabing wala tayong kasamaan sa katawan. Pero innately good, mas matimbang yung pagiging mabuting tao natin versus doon sa shadow natin. And most of the time, nagkakaroon ng imbalance because we try to feed the bad wolf instead of the good one. Oo. Nafi-feed natin siya kasi sinasarili lang natin siya. Yun, tulad ng sabi mo, sa aspeto ng buhay, dapat sa 5 aspects, spirituality allows us to feed the good wolf. Yes. Relational Correct. allows us to show the bad side of ourselves at yung mga taong mahal natin sa Yan. buhay would make us realize that it's not right. Sa kanila ka kasi makakapag-express. Exactly. Tapos, ano pa yung sinabi mo? Mental. Being able to accept na ito yung mga bagay na dapat meron ako at ayos lang at hindi ko dapat pandirihan yung sarili ko. Correct. Kailangan ko lang kontrolin. At of course, yung financial. Correct. 'Di ba? Bili ka ng maraming shoes para happy ka lang, 'di ba? Ayan. Ganon. Correct. Or mag-date ka. Ayan, di ba? Grabe, ang dami kong natututunan ngayon. Ako din, sa'yo din. Ako din. Oo. Sa'yo, brother, ang dami kong natutunan din. Pero ito naman, punta tayo dito sa topic na to, no? Para doon sa mga aspiring social media content creator. Ayan. So, may tanong naman ako, no? So, usually kasi, ito based on doon sa mga na-experience namin with, of course, me and Chad, no? Being a business partner. Doon sa mga aspirants na nakikita namin, mga nag-enroll sa amin, nag-apply sa amin. Napapansin namin sa kanila, they overcomplicate things. No, yung tipong gusto, kabago-bago pa lang, gusto na maganda camera, gusto ganito, editing tool, dapat ganito. Ano yung best advice mo sa mga ganong klaseng may mentality na doon kagad sila nag-focus sa tools instead of doon sa content? Isa sa mga proud ako sa nagawa kong course is that I have created a course in RTD Vlogging Academy which is called Before and Beyond Vlogging. Before and Beyond Vlogging. Kasi bago ka humawak ng camera, may mga bagay ka na dapat munang natututunan. Correct. And one of those things is called inner game. Inner game is very important, especially in content creation. At isa sa mga bagay kung bakit yung mga tao na yon gusto ka agad ng maganda, maayos, is because they overthink what people would say on their content. Perfect example, nakita mo na ba yung first YouTube video? Ng YouTube. In-upload ng YouTube. Yung may elephant sa likod. Si Jawed Karim is the founder of YouTube. He uploaded the first video on YouTube. Napapanood ko lang siya sa mga training. Si Jawed Karim. Hindi, yung parang clips lang nung video na yun. Yan, exactly. So think about it. As big as YouTube right now, super ganda, super laki, they were able to upload a shitty video at first. Shitty video. It was not thought of. Pangit ng lighting. Hindi masyadong interesting yung background. Ang pangit ng audio. Correct. But they uploaded it. Eventually, it will evolve. Most of the time, people are not capable of starting because they think the first thing that they have to release is supposed to be great.
you have to understand kung content creator ka or beginner content creator, the first video that you're gonna create, no matter how good you are, is gonna suck. Yes. Yun ang In- pinakapangit. You have to accept it. Yes. Because on the first video na ginawa mo, pangit ang audio, pangit ang camera, pangit ang lighting. Okay, na-realize mo. Sa second video, pangit ang audio, pangit ang camera, pero maganda na yung lighting. Oo. Sa third video, lighting na lang ang pangit. The rest is good. What I'm trying to say is that you evolve in each video that you create. Correct. 'Di ba? You create to learn. Matuto ka, gumawa ka para matuto ka. Correct. Huwag mong antayin na matuto ka sa lahat bago ka gumawa. Yan. Because that's an excuse not to execute. Perfectionism is not really perfectionism. It's just an excuse not to execute. So, at isa sa mga dahilan kung bakit mga tao, mga ganun, mga beginner content creators, ayaw mag-upload sa social media Yes. agad-agad because they overthink of what people would tell them. Yes, Overthink exactly. nila. Oo. They're scared of the judgment. People are not scared to fail. They're scared of the judgment when they fail. Correct. There's a major difference. Hindi ka takot na mahulog ka sa bike. Kaya mo yung sakit eh. Yes. Takot ka lang mahulog sa bike sa harap ng maraming tao kasi ayaw mong pagtawanan. Correct. And most of the time, that is one of the reasons why most people are not able to do the things that they want to do in life. Correct. Because they are a prisoner of other people's opinion. Ayun. Tama. 'Di ba? Kasi napansin ko dun sa mga aspirants namin, kumbaga, we've been lecturing them for more than 8 days na yata, Renzel, no? More than 10 days na yata. And then somebody in that class uploaded somehow parang random video. Nagulat lahat ng mga aspirants. Itong nag-upload, dahil nilakasan niya yung loob niya, umabot ng 42,000 views na bagong-bago yung yung TikTok account niya. So, yun yung sinasabi ko nga palagi, na kapag gagawa tayo ng content, kumbaga, importante lang na gumawa ka, huwag mo nang i-edit. O kaya kung i-edit mo, gamitin mo yung TikTok na platform. Meron niyang stop and go. Para at least may edit ka na. Or may mga simple editing dyan sa TikTok na pwede mong i-explore. Tapos, diretso upload ka na. Kasi yung iba, marami, especially sa mga, siguro sa mga aspirants mo rin, mga ganun, yung tinatawag natin na analysis by paralysis. Yun, sobrang analyze, dapat ganito. Wala ka dapat nang ganito. ginagawa. Ito, marami magiging views to. Minsan kasi, yung inaakala natin na maraming mag-view, puputok na video, minsan, yun pa yung hindi puputok. Minsan yung inaakala mong walang Sakto kakwenta-kwenta, minsan yun yung pumuputok. Yeah, Oo. exactly. Last time kausap ko si Tim, no? Si Tim Sawyer. Pinakita niya sa akin, meron siyang 100 plus million views na video. Nagtutok lang siya ng salamin sa cellphone niya at inuurot lang siya ni China. 100 million, pare. 'Di ba? So, ibig sabihin, depende, hindi mo masasabi kung ano talagang kakagatin sa'yo ng tao eh. It's okay na maging relevant ka at all times. 'Di ba? Yung mga videos na ina-upload mo. Pero, better, mag-upload ka kaya muna. Exactly. 'Di ba? Tsaka mo na problemahin yun. Create to learn, Correct. not learn to create. Ayun, 'di ba? So, yung sa academy mo, brother, no? Nabanggit mo sa akin kanina, no? Ano yung mga na-observe mo na development dun sa mga students na hinandle mo? Long game mentality. Okay. So, tinuturo ko kasi sa mga students ko na when you go into content creation, this is a marathon, this is not a sprint. So, if you expect na after 6 months or 1 year, you'll be as big as Kong TV or Nas Daily or Real Talk Darbs, I'm sorry to say, it's not gonna be the case. Maybe ikaw, 5% of you might be that talented na pwede. Correct. But for the 95% of us, which is me, Kong TV took 14 years to be where he is. Correct. Nas Daily took 10 years to be where he is. Correct. Will Dasovich has to make 52 videos para lang alam niya kung ano yung niche niya. In saying this, I want you to understand na this is a long game. And the only reason bakit ka hindi magiging successful is magsa-stop ka. Isipin mo kung nag-stop si Kong TV 2 years after niyang ginawa yun. Walang Kong TV. Walang Kong TV. Ah. Ha? Like, how much Kong TV is earning right now? Magagaguhan lang sila ng friend niya. 800,000 to 5 million every month. But, yun nga ang sinasabi ko. You have to learn how to do this for a long period of time. Yes. Ako alam ko, maraming tao mas magaling magsalita sa akin, maraming mas talented, maraming mas
mas okay. Definitely. But what I can outperform them is that I can do this longer than how can they do this. Exactly. Kaya kong i-outlast sila. Kasi sila, siguro, magaling ka, pero hanggang 6 months ka lang kasi nawalan ka ng gana. No, I can do this for 10 years. Because yun ang vision ko nandun Hanggang na sa magka-apo ka na. For sure. Baka yun pa yung... Love doctor ka pa rin, may apo ka na, no? Baka. Siyempre, baka may evolution na mangyayari. Pero, yan. Kasama mo na yung apo mo nagla-love doctor, no? Content creation pa rin. I mean, yun ang gusto kong sabihin sa kanila. At baka talagang hindi sila content creators. Tsaka I keep on reminding them na find your niche, 'di ba? Hanapin mo talaga yung strength mo, yung market mo, 'di ba? And focus on that. Kasi marami kasi pinipilit nila mag-comedy. Dahil nakikita nila, uy, ang bilis nila nakakapagpaputok ko sa mga comedy skits, no? Ito yung shinare sa amin ni Chad, no? And i-share ko rin sa'yo, no? Marami kasi yung, ang tinatawag natin dun is yung parang parang putok lusis lang. Yung parang sumikat lang, boom! Tapos, eventually... One hit wonder. One hit wonder. Parang gano'n, nawawala. At meron naman, parang si Mimiya. Tignan mo, hindi naman gano'n kadami ang followers niya. Although marami na rin, milyon na rin. Pero bankable siya. Lagi siya, ang dami niyang sponsor. Sila yung pinuputak din ng mga brand dealerships, mga etc. Bakit ganun siya? Kasi bankable siya. Wholesome kasi yung content niya. Yung iba na trying hard silang magpasikat, sukdulan na kung ano-ano na yung gawin nila, di ba? Hindi sila, nagtataka ka, mas maraming follower tong mga to, pero wala silang sponsor. Pangit ang personal branding nila. Correct. Nagko-cross sila ng line na sa society, hindi talaga healthy. Hindi talaga siya healthy. Short term lang yun. Short term gain. Maraming views yun. Pero do you think they're capable of doing it for 5-6 years? Siguro kung gagawa, kaya nila. Pero sa sarili nila, yung mga bash, yung mga mahirap yun, bro. Hindi ka makakatulog sa gabi noon. Kahit na sabihin mong sikat ka ngayon, pinag-uusapan ka, number 1 trending ka sa YouTube. Yes. Pero ang pagka-trending mo negative, it still eats you up at hindi mo kayang gawin yun ng mas matagal. Mabuti na yung slow but steady. Yung kasi yung conscience na, ito ba pag napanood to ng mga bata, kasi ang Facebook kasi na yan free media yan For sure. Diba? So, ibig sabihin, pag na-scroll na daanan ng anak mo yun, nadaanan ng mga bata yun, parang hindi talaga maganda. Kaya nga, ako natutuwa ako, meron kang academy, no? And I'd like you to also invite them, no? To your maybe school or academy para at least yung mga followers din namin makapag-engage din sa'yo. Marami sa kanila mga negosyante. Ay, that would be great. Meron akong free masterclass na ginawa. This is video on demand din. It's called, my academy is called rtdvloggingacademy.com. So, pwede mo lahat tingnan lahat ng mga contents doon. Ang RTD Vlogging Academy, what I'm proud with that is, kasali yung inner game, hindi lang technicalities. Kasi sa totoo lang, real talk, ang technicalities pwede mong matutunan kahit saan sa YouTube Pero, the class or the Vlogging Academy that I'm putting is before and beyond vlogging. Even inner game, yung mental state. And ang goal nun is to create new breed of content creators. Yes. Tulad ng sa'yo, na makagawa ng content creators that would focus on giving value to people. Yes. Not just for the clout. May masterclass ako, free. You can subscribe. Howtovlog.net. Correct. Yan. Visit mo lang yun. Howtovlog.net. Makaka-receive ka na ng 6 videos about how to effectively create content. Yes. For free yan. At ibibigay namin yan, syempre, ng libre sa mga viral aspirants natin. Ayan. So, libre nyo makukuha yan. Of course, thank you so much. Real Talk with Darbs. For sure. Kay Kuya Darbs na mas matanda ako, ulitin ko lang. Kanina ba ako pa ulit-ulit? Di ba? Guys, sundan nyo ang Real Talk with Darbs. Also subscribe, follow, and also click the notification bell sa lahat ng mga i-uploads ni Kuya Darbs. Thank you. Na mas matanda ako. Ayan, na mga mga videos niya. No? So before we end, actually sobrang dami na natin na pag-usapan. Sobrang grabe. Siksik. Siksik, liglig, umaapaw, di ba? Sana maulit. For sure. Oo. Ayan. So, nag-enjoy ako dito sa kwentuhan natin, Kuya Darbs na mas matanda ako. Anyway, maraming salamat sa panonood ninyo, guys. Ang susunod na guest natin, by the way, sobrang big time nito. Ayan. So, yung episode 3, abangan ninyo. And of course, naka-line up din sa atin
Si Chad Kinis, tsaka si Tito Boy. Ayan, si Tito Boy Abunda, magbibisit dito sa office natin after election. Yon. So, alright. So, maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Yon. Ayun, thank you. Thank you very much. Ayan.